Ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa mahal na Birhen sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At at sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na lubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa sa salita salita at at sa sa gawa, gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo isinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at at sa sa inyo inyo mga mga kapatid kapatid, na na ako'y ako'y panalangin panalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng salimutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang intensyon na iadya tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kasama natin ngayong nagsisimba, ang mga may pinagdaraan sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagkasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, paging tapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng Ina naming mahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamta ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak
upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos sa mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at ang kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Marie nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Uda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth.
Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinigsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Last at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Naalala ko po minsan sa isang parokya kung saan ako dati na-assign, pagbaba ko ng kumbento, by the way, naka-rubber shoes ako, naka-pang-basketball uniform ako. May bola pa akong dala. Ang sabi bigla nung kasama namin sa kumbento, "Father, magbabasketball ka?" Sabi ko, "Hindi, magsuswimming ako. At yung bolang ito, gagawin kong salbabida. Gusto mo, sama ka na? Nang malunod na kita." Joke lang. Pero hindi nga po ba't kadalasan, nahiwatigan natin, nalalaman natin kung saan pupunta ang isang tao, kung anong gagawin niya, batay sa kanyang kasuotan. Kaya kapag nakita mo ang isang estudyante, uniformado, uniform sa school, most likely, pupunta sa school yan at mag-aaral yan. Kapag nakita mo ang isang lalaki, naka-business suit, most likely, pupunta sa kanyang pinagtatrabahuan yan o kaya may meeting yan. Kapag may nakikita ka na mga maikli ang kasuotan, showing skin, sabi nga nila, most likely magsuswimming yan o kaya pupunta sa mall. Bakit kahit sa simbahan nakakakita rin tayo niyan? Ewan ko lang. Seriously, batay sa kasuotan, pwede nating malaman ang pupuntahan at kung ano ang gagawin ng tao ngayon. Mga kapatid, isa po sa pinakadahilan ng ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa ating mahal na ina sa kalangitan ay sapagkat ipinapangako din sa atin ng Panginoon na maranasan natin yan. O hindi nga ba't yun ang sinasabi sa Romans 6 verse 8? If we have died with Him, we will also live with Him. Ang tanong lang, do we also dress up like we really want to go to heaven? Do we dress up or live according to our destination? Ganito na lang, sa pagtingin ba ng Diyos sa ating buhay, obvious ba na gusto nating mapunta ng kalangitan? Noong tayo binyagan, obvious na obvious yan. Kitang-kita yan sa ating puting-puting kasuotan, yung baptismal dress, na sumisimbolo ng ating dakilang karangalang tinanggap, nang tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Hindi kaya sa langit, ganyan din kaputi o mas puti pa dyan ang kasuotan ng mga nasa kalangitan, katulad ng kasuotan ng ating mahal na ina sa ating unang pagbasa na napakinggan. Hindi nga ba't nagbagong anyo si Jesus, nagningning ang kanyang kasuotan? That is why ang hamon sa ating mga magulang at lalo na rin sa atin, tayo binyagan, ay panatilihing malinis, busilak ang damit na yan. Kaya ang tanong, do we still have that dress? Hindi yung baptismal dress ha, kundi yung talagang sinisimbolo ng damit pambinyag na yan. Malinis na kalooban, matuwid na pamumuhay. Yan pa rin po ba hanggang ngayon ang ating kasuotan? Baka po ibang damit na ang suot natin ngayon. Baka damit na ng kasinungalingan sa halip ng
Katotohanan. Baka damit na ng pagreklamo sa halip na pansalamat. Baka damit na ng kawalang kasiyahan sa halip na pagkakontento. Baka damit na ng inggit sa halip na pagiging masaya para sa sarili at para sa iba. Baka damit na ng galit sa halip na pagmamahal. Baka damit na ng kasakiman sa halip na pagbibigay. Baka damit na ng kawalan ng pag-asa sa halip na damit ng matibay na pananampalataya. Hindi po papunta sa langit ang mga kasuotang yan. No wonder ang sabi sa atin ni St. Paul sa Romans 13:14, put on the Lord Jesus Christ. Clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Isuot ninyo sa inyong pagkatao sa Kristo and make no provisions for the desires of the flesh. Let us therefore dress, live like people who are really going to heaven. Let us pray, celebrate Mass, let us give, let us sacrifice, let us love, let us believe in God like them, like those who are in heaven and like those who are really going to heaven. And yes, kahit mahirap, huwag po tayong maghuhubad. Huwag nating hubarin sa ating pagkatao si Kristo. Tulad ng mahalay na yung yes niya nung una ay yes buong buhay niya. Kahit nahirapan siya, kahit nasasaktan siya, kahit malabo ang lahat para sa kanya, hindi niya hinubad sa kanyang pagkatao si Kristo. Iniluwal niya mula sa kanyang katawan ng ating Panginoon, mula sa kanyang sinapupunan, pero ang Panginoon ay nanatili sa kanyang pagkatao, enveloping her. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon at hayaan po natin ito'y simulan sa buhay natin ng Diyos sa pamamagitan ng tanong. Anong disposisyon, anong karakter, anong pagkaugali ang suot natin ngayon? Papalitan na po natin agad sa Panginoon kung ito ay ugali, disposisyon, pananaw sa buhay, pamumuhay na hindi tama, na masama, o na makasalanan. Papalitan na po natin agad sa Panginoon ng tamang kasuotan na siya lamang. Iwasan na po natin yung kasuotan na yan. Ay hubarin pa natin anuman ang mga problema nating maranasan. Iwasan na po natin na yung kasuotan na yan ay mamansyahan at masira at mapalitan. Pagkatandaan po natin yung talinghaga na sinabi ng Panginoon tungkol sa malaking piging, malaking salo-salo sa kasalan. Natatandaan niyo yun? Na mayroong isang tao ang pinalabas dahil hindi ito nakadamit pang kasalan. At yun ay paglalarawan sa kalangitan. Hence, sa pagpasok natin sa langit, may titing ng kasuotan. Nasa sa buhay ba natin? Sa ating katauhan, sa ating disposisyon, sa ating paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama ang Panginoon natin. Ngayon pa lang po, isuot na natin sa ating buhay ang Panginoon natin. At wag na nating ubarin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo akong maisuot ka ang diwa mo, ang kalooban mo sa pagkatao ko. Ayoko na ng mga damit kong sinusuot. Yung mga damit na pagsunod sa agos ng mundo, according sa expectation ng iba, at yung damit ng pagkukunwari, ayoko nang isuot din yung damit na may galit. Ayoko na. Tulungan mo ko, bihisan mo ko, Panginoon,
ng iyong pagmamahal, ng iyong katwiran, ng iyong katarungan, ng iyong kabutihan. Tulungan mo po ako na mula ngayon makasunod sa iyong kalooban. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maring matagal, maring maging mahirap, pero kung magpapaubaya ka sa Diyos, tiyak namang magiging maayos ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Piliin mo ang buhay na gusto ng Diyos para sa iyo. Ang laman ng kalooban mo na gusto ng Diyos na maging laman ito kung lalapit kay Jesus. Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos sa amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat po sa inyong tulong para tayo'y lalong makatulong. Thank you po. Naririto akong inyong habang lingkod. Panginoon, yamang ako'y niligtas, tinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghandog ng aking pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko'y lalagay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ligas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo.
Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit ang pasimulat larawan ng laan mong masapit ang tanging sambayan ng sayo'y nananalig, may pag-asa't kasiyahan kaming sayo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumaanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak nung siya'y maging di na iba sa aming lahat upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipanalangin ang ating mga kakilalang yumaon na naway maiakyat o naakyat na sa kalangitan. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama.
nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag kang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Na pag-usok sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Layuin man ako ng lungkot at hirap,
Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa'yo. Salamat, Maria, sa iyong pagkisan. Sa bawat hapis, luwalhati at tumatangin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin ang mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisat, sa mga tulong na binibigay po ninyo para patuloy po tayong makatulong sa mga nangangailangan. Salamat po sa tiwalang ipinagkakalob nyo sa aming simbahan at sa akin na rin. Thank you. Makakaasa kayo na yung pinapadala nyong donasyon ay napunta sa simbahan at palabas sa mga nangangailangan. Thank you po. Pagpalain kayo lagi ng poong may kapal. Salamat po sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank you rin Diyos. po. Of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet.